Anyway, thank you. Dun sa anak ni Crisel, we pray for healing. Amen? Complete healing. Amen? So, ngayong umaga po, alam nyo, tayo po ay pinagpala dahil, again, salamat kay Sister Mako, salamat sa napakagandang awitin. Alam nyo, we are very grateful kasi nandito po tayo, no? Ang lalakas pa natin. Salamat sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no? Kasi malalakas pa tayo. Hindi kagaya ng iba dyan na, di ba, halos hindi maihakbang ang mga paa. Tayo nakakasayaw pa. Dahil yan sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya alam natin, yung mga nararanasan natin sa mundong ito, hindi talaga natin maiiwasan yan. Kasi nandito pa tayo eh. Oo. But God told us na kahit nasa lupa ka, you can experience heaven. Praise the Lord. But parang ang hirap-hirap, no? Siguro kailangan magdala ako ng mga artista dito sa umaga. Para medyo ganado tayo. Amen. So, Pastor Ray, pwede bang sumama ka dito? Artista eh. Hallelujah. Praise God. Last time, we tackle yung topic ng, we are under the focus of the family pa din, no, mga kapatid. So, last time, tinakil ni Pastor Mabel yung understanding the goodness of God's Word. Alam nyo, yung nagaganap sa buhay natin is because of the good work, the good words of God, o the goodness of the Word of God. Alam nyo, kung hindi dahil kay Apostol Pablo, wala tayo. Hindi natin naranasan ang mabuting balita. Amen? When Jesus died on the cross, He uttered some words. No? Nagsalita siya. Amen? At yung mga salita na to, mga kapatid, ay nagbigay ng buhay sa atin. Amen. Parang yung nagturo sa amin nung Sabado. Pag hindi kami sumasagot, nandito pa kayo. But God is a never-ending story. Even nung nasa womb pa tayo, may istorya na ang Diyos sa buhay natin. And that story is a word. That story is a word of God. Amen? And understanding that goodness is dapat nating maintindihan. No? Dapat natin niyang pag-aralan. Kaya nga sinasabi ni Pastor Ayan, let us meditate. Sabi sa Joshua 1:8, let us meditate the Word of God. Huwag nating pabayaan na mawala yan sa ating bibig, sa ating isip. No? Siguro next time gagawin natin, lalagyan natin ng backpack ang bawat mananampalataya. Punong-puno ng salita ng Diyos na paghugot na ganyan, parang sword. Amen? So, remember, nandito tayo sa lupa. We should study the Word of God for us to strive. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. Sabi nga, it is better for us to eat the Word of God para hindi tayo masyadong tumaba. Kain tayo ng kain, eat all you can, smorgasbord. Diba? Meron pang plated na umaapaw. Nakakain na ba kayo sa ganon? Plated umaapaw. Marami yan, no? Sa mga handaan. Pagkatapos naiiwan, hindi naman nauubos. Pero pagka nag-consume ka ng Word of God, it will nourish your body, your mind, your spirit, and your soul. Ang ganda nun, 4-in-1. Diba? Yung pagkain kasi, 1-in-1 lang yan eh. No? Amen? Kaya pagpasalamat tayo dahil may salita ng Diyos. Amen? Today, I will focus on, ayan, nauna. Ayan. So we will tackle about learning God's mercy. Okay? Parang yung kanina, yung mga patotoo dito. Alam nyo, because of the mercy of God,
Pag-alis ni Pastor Mabel doon sa isang kumpanya, nalipat at nakapagtrabaho kagad siya. Hindi lang basta sa isang kumpanya, kundi sa isang prestigious company. Amen? Ngayon, doon naman sa isang kapatid natin na nagpatotoo, because of the mercy of God, that boy or that girl was healed. Amen? So, lahat po tayo, no? We should learn about God's mercy. Amen? May we invite everybody to stand up habang babasahin po natin. Gusto ko lang pong makiisa kayo dahil medyo mahaba po ito. It is a 26 verse, no, sa Bible. Pero wag po kayo mag-alala. Maikli lang po ito. Ganito po ang pagbabasa. Sabi niya sa Psalms 136, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." Nung binabasa po ito nung panahon nila, ganun po ang ginagawa nila. Amen? So sundan niyo po ako. Number 2, "Oh, give thanks to the God of gods, for His mercy endures forever." Oh, give thanks to the Lord of the Lord, for His mercy endures forever. To Him who alone does great wonders, for His mercy endures forever. For Him who by wisdom made the heavens, for His mercy endures forever. To Him who laid out the earth above the waters, for His mercy endures forever. Pahina ng pahina po, no? For His mercy endures forever. Pahina ng pahina. Dapat palakas ng palakas. Sabi niya dun sa verse 7, "To Him who made great light, for His mercy endures forever. The sun to rule by day, for His mercy endures forever. The moon and stars to rule by night, for His mercy endures forever. To Him who struck Egypt in their firstborn, for His mercy endures forever. And for His mercy endures forever. With a strong hand and with an outstretched arm, for His mercy endures forever. To Him who divided the Red Sea into two, for His mercy endures forever. And made Israel pass through the midst of it, for His mercy endures forever. But overthrew Pharaoh and his army in the Red Sea, to Him who led His people to the wilderness, for His mercy endures forever." Konti na lang po. To Him who struck down a great king, for His mercy endures forever. And slew famous king, for His mercy endures forever. Sihon, king of the Amorites, for His mercy endures forever. And Og, king of Bashan, for His mercy endures forever. And gave their land as a heritage, for His mercy endures forever. A heritage to Israel, His servant, for His mercy endures forever. Who remember us in our lowly state, for His mercy endures forever. And rescued us from our enemies, for His mercy endures forever. Who give food to all flesh, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the God of heaven, for His mercy endures forever. Panginoon, salamat sa pagkakabasa ng iyong salita. Salamat ng marami, O Diyos. Manamnam namin, Panginoon, ng mga salitang ito. Ituro mo sa amin anuman ang mga ibig sabihin nito, O Diyos. At pagpalain mo po ang mga makikinig at maging ako, Panginoon, na magpapahayag ay tanganan mo, tulungan mo, gabayan mo, at na maunawaan namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mo. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo uling makaupo. Praise God. Amen. Alam nyo, etong psalm, pag tinignan natin, sa other version, sa Amplified, sabi niya, "For His loving kindness, gracious mercy, compassion, endures forever." Sabi sa ASB, "For His loving kindness endureth forever."
Sabi sa BSB, His loving devotions endures forever. Sabi sa CEB, God faithful love lasts forever. Sabi sa CEB, God's love never fail. Sabi doon sa CJB, for His grace continue forever. Sabi doon sa Message, His love never quit. Praise the Lord. Diyan pa lang sa mga different version, we can know God. We can know God and His mercy. Amen? Everybody of us, no, kahit sino sa atin, nagdaan po tayo sa mga may hirap na bagay. Dumaan tayong lahat sa pagsubok. Thank you. Sandali po. Medyo hindi na ako nasanay. Dati po, kahit 3 hours sa ibabaw ng jeep, kaya nating magsalita using megaphone. Ngayon po, gamit lang namin ay mic. Pero God told us na ang strength natin ay hindi magbabago. Amen? Kahit anong dinadaanan mo, nanggaling po tayo lahat sa maruming buhay. Lahat tayo nagkasala. And because on that note, God gave His life for us. Amen? Kaya ito pong pagkilala natin sa Kanyang kadakilaan, on His mercy, we should speak aloud. We should be parang, dapat po, kung paano tayo magpuri, paano tayo mag-praise dun sa mga artista, dapat mas lalo tayong nagpupuri sa Panginoon. Because God's mercy never ends. Amen. Paulit-ulit. Kanina sabi nga ni Pastor Mabel, because of one woman, no, na nagtumutok sa kanya. Ako, ganun din. Because God's mercy, dumadaan po yan sa mga kapwa natin. Sometimes, hindi tayo tinitingnan ng Diyos kung sino ka. Amen? God's mercy is for us. Sabi nga niya, for His grace continue forever. His love never quits. Kahit nag-quit ka na, kahit ayaw mo na, ang Diyos laging nandiyan. Hindi kanya pababayaan. Amen? Sometimes yun yung problema natin. Akala natin, sukdulan na ang buhay. Nagmumukmuka na lang sa isang sulok. Hindi ka ginawa ng Diyos na ganyan. Kanina nakita ko yung isang kapatid natin. Sabi ko sa kanya, praise God, nagsiserve ka na pala. Nung una ko siyang makausap, medyo intense yung mga problemang dinadaanan niya, but God never quits on her. Amen? Ngayon, pag nakita mo siya, para siyang walang pinagdaanan. Madami sa atin. Amen? Alam niyo, minsan, ang buhay natin, akala natin, patapos na. Pero, God never quits on us. Ano man ang dinadaanan mo, kapatid. Kaya nga, itong Psalm 136, ito po yung special psalm. No? Kaya ko kayo pinatayo kanina because nung pinapahayag to, there was an assembly. And they are keep declaring for God's mercy. Amen? Tayo, hayahayang buhay. Nagkaroon ng konting trabaho. Quit. Hindi sa work, sa church. Nagkaroon ng konting negosyo. Quit. Hindi sa negosyo, kundi sa church. Dapat hindi po. Dapat mas i-embrace natin ang church. Mas i-embrace natin ang Lord. Dahil yan po ang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay.
Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Parang hindi pantay, kaliwa lang ang amen, yung kanan parang, ano po bang relihiyon kayo? Parang si Pastor Reggie, no? Pero alam nyo, etong psalm po, sabi nga, it is the praise for somewhat. No? It is the praise for to whom the praise should be. Amen? And that is Jesus Christ. Amen? Alam nyo, yung response ng ating mga ninuno pagdating sa God's mercy, sobra. And ako, I can tell na this mercy of God ay natanggap ko po. Alam niyo yung buhay, if you know me, hindi niyo aakalain o hindi niyo masasabi, ba't nandyan yan? Ba't ngayon, dinideklara niya ang salita ng Diyos? It is because of God's mercy. Amen? Lahat tayo. Nandito tayo because of God's mercy. Amen? And, pag tinignan natin sa Ezra, sabi doon, this verse indicate that this encouragement was part of responsive singing among God's people. And they sang responsively, praising and giving thanks to the Lord. For He is good, for His mercy endures forever toward Israel and Remites. Amen? Hindi lang po ito sa Israel. Nakikinig ba kayo ng balita? Israel now was being, masyadong marami siyang kaaway ngayon, nabubuhay lahat. Maraming prediction. Magkakaroon na ng pagbabalik ang Diyos. Malapit na. Malapit na. Pero handa na ba tayo? Are we prepared? Ako, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Siguro 50% pa lang. I should strive. I should hold on the mercy of God to be prepared. Hindi tayo pwedeng maging prepara kung talino lang natin ang babasihan natin. Hindi tayo pwedeng maprepara kung ang ating titingnan ay ang ating mga kabuhayan. Dapat maging prepara tayo at maging handa tayo at ang tanging kahandaan natin ay magagaling sa Diyos. Amen? Wala pong imposible. Sabi nga, kaya dun sa, alam nyo ito, yung Psalm 136 is a tradition. No? Ang tawag nila dyan, Great Hallel or Great Psalm of Praise. Wala silang ginagamit dito kundi pagpupuri, pagpapasalamat for the goodness of God. Amen? Pag sila po ay nagpupuri noon, wala silang praises sa sarili. Ang praises nila lahat sa Panginoon. Sometimes tayo, tumitingin pa tayo sa mga tao. Pero dito sa panahon ni Ezra, nung pinatawag niya yung congregation, they don't look on Ezra. They look on God who give mercy on us. Amen? Kaya, alam niyo mga kapatid, it's never ending story yung mercy ng Lord sa atin. Sabi doon sa verse 1 to 4, pag-aaralan natin itong verse na to, yung 1 to 26 ng Psalm 136, tingnan nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Sabi doon sa Psalm 1 to 4, sa verse 1 to 4 ng Psalm 136, the enduring mercy of God from the beginning of time in His essential nature, who He is. Pag tinignan natin, the fact that God is good in fundamentals and all He is, He does everything for us. Sabi doon sabi niya, we know that God is love. Because of that love, God started to think about the earth.
Hindi pa nag-uumpisa. Nag-iisip na siya. Kaya sa Genesis 3, sa Genesis, sinabi niya, let us make images. Let us make this, yung lugar na ito na walang saysay. Bigyan natin ng buhay. And that is a preparation for us, mga kapatid. And sabi doon sa verse 5 to 9, the enduring mercy of God in His work as Creator. Pag pinag-aaralan natin, His good goes beyond. His goodness goes beyond. Who deserve this land sa atin? Wala. Pero hindi yung tiningnan ng Diyos. Bago niya ginawa ang tao, inihanda na muna niya ang lahat. And that is a sign of mercy. Amen? Kaya mahalaga, pagka tayo po ay nagpaplano mag-asawa, inihanda na ang lahat. Sapagkat yung kasunod na mga henerasyon sa atin, they should benefit yung gusto nating gawin. Kaya nung ginawa ng Diyos ang mundo, it is for the benefit of us, not for the benefit of Him. Amen? God is a richest God. Napakayaman ng Diyos. Kaya hindi po niya pwedeng bigyan o hindi natin pwedeng sabihin, okay lang yan kasi ganyan talaga ang nature ng God. No. He made heaven and earth because He was preparing something for us. Amen? Sa istoryang ito, makikita natin mga kapatid, this is the demonstration dun sa verse 5 to 9, no? Pag pinasa natin, this is the demonstration ng enduring mercy of God. Amen? The declaration proclaimed that God's mercy never ends and will always given to His people. Siguro nabasa nyo naman yung istorya ng mga ng Israelites. Sino ba nagbasa ng istorya ng Israelites? Salamat sa 6. Alam niyo yung istorya ng Israelites, pag pinag-aaralan natin, yan po yung pwede natin paghalawan ng buhay natin. Amen? Minsan, dumadaan talaga tayo sa pagsubok, but God is always there para po iligtas tayo. Kaya nga sabi niya sa Bible, sa kanyang salita, don't worry, problema lang yan. Don't worry, I will make a way for you. Di ba? Naniniwala ba kayo doon? Na pag may problema, may solusyon. Pag may solusyon, may problema. O hindi po natatapos yun doon. May problema ngayon, may solusyon ka. Yung solusyon mo, may problema uli yun. And God gave you wisdom to solve that. Isa nakala nung iba, tapos na yung problema. Hindi po, may mas. Kaya nga, ang dito yung kaaway, hindi kanyan tatapusin kaagad. But, continue to seek God and the demon will flee. Tahimik. Tahimik. And, sabi doon sa verse 10 to 15, the enduring mercy of God in the deliverance from Egypt. Alam nyo, nung binabasa ko to, sabi ko nga, what an expression of love. What an expression of never-ending mercy. God used His work in the past to give hope, faith, and confidence to His people, both for the moment and for the future. When He delivered the Israelites from the hand of Egypt, hindi po doon natapos. Hindi doon natapos. Imagine niyo yun, habang naglalakad sila sa ilang, habang tinatransverse nila yung ilang, pag umuulan, pagka madilim, meron silang ilaw. Amen? Pag mainit, may ulap na sumusunod sa kanila para sila liliman.
Who can do that? Kaya tayo lang, pag mag-asawa, minsan tamad tayong payungan ng asawa natin. Minsan, pag naglalakad ang mag-asawa, tamad tayong sabayan. Mauna ka na, mauna ka na. O kaya, pag nauna ka, sasabihan mo pa, bilisan mo ang bagal-bagal mo. But God never do that. Binantayan niya ang mga Israelites at babantayan ka din niya. Amen? Ano man ang ginagawa mo ngayon? Naghahanap ka ng trabaho? Pray. And God will give you work. Naghahanap ka ng pera? Pray. And God will deliver that money to you. Minsan yun yung kulang sa atin. Parang, totoo ba yan? Alam nyo, may experience nyo yan. Sabi nga ni Brother Marvin, this is the time na nakakatanggap ng mga bonuses. Itong November, praise God, nakakatanggap kayo. Amen? No matter what, nakatanggap ang tatay nyo ng bonus. Palagay ko naman, kayo mga anak, nakatanggap din. Diba? Kayo mga apo, nakatanggap din. Lahat yan, dinadalo yan. Because that is a sign of God's mercy. Amen? Sabi doon sa verse 16 to 22, the enduring mercy of God from the wilderness to the promised land. No? Nunahan ko yung sarili ko, pero this short statement is a reminder of many mighty and loving acts of God. Yahweh provided guidance, food, water, structure, leadership, healing, victory, and many other things to Israel through the wilderness. Habang naglalakbay sila, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dapat 40 days lang. Naging 40 years. Why? Because they don't mind of God's mercy. Imagine niyo nang hingi sila noon ng pagkain. Pinaulanan sila ng mana. Sa tagasan ng ulo, sabi ng Diyos, kumuha lang kayo ng pwede niyong kainin. Anong ginawa? Nag-hoard. Parang sa atin, ang dami nag-hoard. No? Hindi pa tapos ang party, nagbabalot na. Kumakanta na ng Sharon. Kaya ngayon, babaguhin na natin yun. Hindi na tayo kakanta ng balutin mo ako. Kakantahin natin yung kinanta ni Brother Marvin. Yung ibigay mo na, di ba? Bigay mo, baka may mas nakakailangan. Naalala ko yan noon Meron tayong okasyon. Hindi pa nag-uumpisa. Kawawa naman yung nagdala. Nagdala ng apritada, hindi makita sa handaan. Yung pala yung apritada, nandoon sa ilalim ng tukador. Nakahanda ng iuwi. Yung pinakamasarap na dinaing na bangus, natira ulo nawala yung katawan. Sabi ko, saan kaya nagkaroon ng isda na walang katawan? Puro ulo No? Pero God is so grateful. Amen. He provide leadership. Kaya dito po sa church, He provide leadership. And that is mercy. Kahit po si Pastora dumanas ng pagsubok, nandyan pa din po siya sa atin to guide us. Amen? And that is a mercy of God. Kaya yung mga magulang nyo, mga kapatid, they are mercy to you. Kahit ang sama ng ugali mo bilang anak, God is a merciful. Kasi binigyan ka ng ama at ina na kaya kang patawarin at kaya kang unawain. Amen? Sometimes, hindi natin naiunawaan yun Akala natin, kaaway natin ng mga magulang natin. No. They are there to guide us. They are there to provide mercy.
No, nung sinabi ng mga Israelites, gugutumin mo ba kami? Mabuti pa sa Egypt, nakakakain kami ng karne. Tuwing Biyernes, nakakakain sila ng karne. Kasi doon po nagbebentahan ng karne. Parang sa probinsya nila, Pastor Mabel, tuwing Biyernes lang may karne. Linggo lang may karne. Pero ito, ginawa ng Panginoon, nagpaulan siya ng mga pugo. Hindi po pogo, Hindi pogo. Pugo. Baka mamaya, ngayon umuulan ng pogo. Ngayon. Kahit nga, sabi nga nung isang mambabatas, hindi na pogo ngayon. They are being hidden doon sa term na agency. People agency. Mandaraya talaga itong, wag na natin pag-usapan, sa panahon ng eleksyon. Hindi, joke. And then, He provide food and water. Amen? Remember, kaya nga nagalit ang Diyos kay Moses. What is the essence of this? Yung verse na to, ipinakita ng Panginoon na kahit matigas ang ulo natin, He is there to provide. Amen? Kahit matigas ang mga ulo natin, He is there to provide. Kahit matigas ang ulo ko, nung panahon ng aking kabataan, He provide me wisdom. He provide me knowledge. Amen? Ganon din po tayo. Aminin nyo o hindi. Hindi naman ako lang ang matigas ang ulo noon. Ngayon, kayo rin. Pero He provide you peace and wisdom. Amen? Sabi doon sa verse 23-25, the enduring mercy of God in ongoing deliverance and help. Who remember us in our lowly. Sabi niya ganyan. Alam nyo, this was a great demonstration of God's never failing mercy. Balikan ko lang yung ginawa ng mga Israelite. Yung their conduct in the wilderness tested His mercy most severely. Talagang nasagad ang Diyos. Nasagad. Anong sabi niya kay Moses? Papatayin ko yung mga yan. Lilipulin ko na yung mga yan sa katigasan ng kanilang mga ulo. But because Moses intervened, Moses pleaded mercy, God gave them mercy. Amen? Dito sa verse 23-25, who remember us in our lowly state? Nakakaranas ka ba ng pagsubok? Kapatid? Nakakaranas ka ba? Yet, let me say this to you. Kung nakakaranas ka ng pagsubok, nakakaranas ka ng hirap, yung presence ng Lord is a help for us. Amen? Kanina, damang-dama natin yung presensya ng Diyos sa ating pagkanta. Because kung merong nahihirapan, God is there to give us mercy. Amen? And sabi niya, who rescued us from our enemies. Sino ba tayo? Amen? God always rescued us. He is our Redeemer. Amen? And we are redeemed from it by His Holy Spirit. Tinutulungan tayo ng Diyos lagi, mga kapatid. Maniwala ka man o hindi, tumahimik ka man o sumigaw ka man ng hallelujah. Tingnan niyo, wala sumunod, di ba? Nakakaranas tayo lahat siguro ng pagsubok, tapos hindi natin alam, ang pinaka-the best pala ay sumigaw ka lang ng hallelujah. Mahirap daw pilitin yung ayaw. Pagka ayaw, may dahilan. Pagka gusto, may paraan. Amen. Sabi niya doon, who give foods to all flesh. Sino raw ba ang nagbibigay ng pagkain sa lahat? May pera ako, pastor eh. May pambili ako.
Marami kaming bigas sa kamalig. Marami akong alagang manok sa tabi-tabi. Kaya marami akong pagkain. Who give you wisdom to develop that? Amen? Who give you work to have money? Lahat po yan ang galing sa Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng pagmalaki yung kakayahan natin. Sometimes, sabi nung isang staff ko, Sir, pag ikaw pa ang kausap ng union, tameme po sila. Sabi ko, hindi ako ang kausap nila. Yung karunungan na binibigay sa atin, galing yan sa Diyos. Amen? How we deliver our words to them, yun yung nagbabago ng sitwasyon nila. Amen? Kaya sa buhay po natin, huwag tayong magbayabang. May sinasabi nga, ang nagmamayabang ay ibinabagsak ng Diyos. Pero ang nagpapakumbaba ay patuloy na itinataas. Itong mga Israelites, pag nakita natin, sobrang yabang. Kasi ang pakiramdam nila, tinalo nila. Pero nung malapit na sila dun sa Red Sea, nung malapit na sila dun sa Red Sea, sa dulo, ano sabi nila? Moses, inilabas mo ba kami sa ilang para dito patayin ng aming mga kaaway? But God told Moses, stretch your arms over the Red Sea. Ano nangyari? Bumuka ang lupa. Bumuka ang dagat. Buntik na magkamali. Bumuka ang lupa at umagos ang dagat. Bumuka ang dagat at nabuksan ang lupa. Amen? At nakatawid po silang lahat. Kaya dito po, sabi niya, sabi sa verse, gratitude of God enduring mercy. Sa verse 26, oh, give thanks to God of heaven. He's God who really exists and really reigns. Amen? Kahit anong sitwasyon mo, bibigyan ka ng daan ng Diyos. Nakakaranas ka ng pagsubok, bibigyan ka ng solusyon ng Diyos. Nakakaranas ka ng sakit, bibigyan ka ng kagalingan ng Diyos. Amen? Kung wala kang pera, bibigyan ka ng pera ng Diyos, maniwala ka o hindi. Amen? Remember the widow with the two mites? Ano sabi ng Diyos? Mapalad. Yung babae na yan. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay at siya'y pagpapalain. Yung widow na kausap ni Elijah, anong sabi? Ni Elisha, ito na lang po natitira, mamamatay na po kami pagka naubos na ito. Anong sabi ng Panginoon? Bigay mo yan at ikaw ay pagpapalain. Alam nyo, kung hindi naubusan, kung may galon-galon noon, may drum-drum, merong mga container na malalaki, malamang pinuno lahat ng Diyos yun eh. Kaso siya rin ang nagkulang, konti lang ang container. Saka natin pag-uusapan yan. Alam nyo, pag biniyayaan daw tayo ng Diyos, buksan mo lahat ng pintuan ng bahay mo para pumasok. Yung hindi ka na makakahinga sa biyaya. Sometimes kasi we limit our God. We limit our God. Yung mercy ng Diyos, napakalawak niyan. Kaya itong mga Israelite, they limit our God. Don't limit our God. Alam niyo, pag pinag-aaralan ko yung widow na yun, na namumulot ng kahoy at kakain lang sila ng isang araw at mas mamatay na, sabi ko nga, kung meron lang malalaking container, malamang pinunuyo ng Diyos lahat. Amen? Kaya pag dito nagdedeklara tayo ng pagpapala, saluhin nyo lahat. Amen? God will never cease from giving us mercy. Amen? Then, sabi niya dun sa letter B, for His mercy endures forever. The never-ending mercy of God will never stop finding a way to bless and help His people. He will never cease from helping us.
Alam nyo, nararanasan ko yan. Minsan, nagtatanong ako, no? Kay Pastor Mabel, kapwa ako manager yan sa HR. Nagtatanong ako sa kanya, bakit ba ako nilalagay dito? Paalis na lang ako ng kumpanya, pahirap pa ng pahirap. Amen? Hindi na matigil ang problema. Maya't maya, may grievance. Pero alam nyo, God is a merciful God. He always teach me. Ito gawin mo. Ito gawin mo. Ito ang gawin mo. Minsan pahina ng pahina kasi ayoko sumunod. But God's mercy is there. Pag sinabi niyang ito gawin mo, alam niyo, pag ginawa ko, nakakakita ko ng solusyon. Sabi niya, huwag kang makipag-usap sa mga tao na yan. Nang simple lang. Explain to them what is the real issue. Explain to them what is the program of the company. Explain to them what is the benefit of listening. Alam nyo, nakikita ko, nagbabago. Nagbabago. Because, what? He will never stop helping us. Kaya, kung ano man ang dinadanas mo ngayong kapatid, medyo hirap ka ngayon sa buhay, don't worry. God will never stop helping you. Pagpatulong ka. Huwag kang maging palalo. Tinatanong ako ni Sister Edna, ano daw yung palalo? Sabi ko, sobrang yabang. Super duper. Lagpas sa langit ang kayabangan. Kaya hindi matulungan. Let us think, no? Yung buhay po natin, kung tayo po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, patuloy na nagpapalinlang sa dyablo, yung buhay po natin iikli yan. Pero pag patuloy tayo nagpapatulong sa Diyos, patuloy na haba yan. Praise the Lord. May nag-amen din. Huh? Alam nyo, balikan ko lang. Ha? Yung mercy ng Diyos, sabi niya, this never-ending mercy of God, this mercy of God is never cease. Will never stop finding a way to bless us. Hindi po siya titigil. Kaya siya tumitigil kasi ayaw na nating tanggapin. Parang sa pamilya lang yan. Kayo mga kabataan, alam nyo, yung mercy ng mga magulang nyo, ganun na lang. Why I'm saying this? Sometimes yung mga anak, hindi naman sila lumaking mahirap. Hindi sila nakaranas ng hirap na kagaya natin. Tayo, nakaranas na kumakain lang ng 1 beses sa isang araw. Yung mga anak natin, 7 times. May breakfast, may middle merienda, may lunch, may merienda pa ulit, tapos may dinner, tapos may midnight snack pa. Tapos pag nagising pa ng 4:00 ng madaling araw, kakain pa ulit. Pero masarap yun kasi may nakakain kayo. Ibig sabihin, napoprovidean kayo ng mga magulang. Ang sarap ng buhay ng mga kabataan. Kaya lang, kagaya ng sabi ni Pastor nung nakaraan nagturo sa amin, nawawala yung resiliency ng mga kabataan. Why? Because of that. Nasanay tayong umasa. Hindi na tayo nag-endure. Hindi na tayo nagsikap. Ako, challenge ko to sa mga kabataan. Magsikap kayo. Magsikap kayo at ang tingnan nyo, hindi ngayon yung buhay nyo, kundi yung buhay nyo sa mga susunod na araw. Never stop. Andiyan ang mercy ng Lord. Never stop doing works. Amen? Kung nagtatrabaho kayo, make it a point na yung trabaho nyo, best kayo o the very best kayo. Kung nag-aaral kayo, dapat excellent kayo. Amen?
Parang yung mga magulang nyo, matuwa. Yung mga magulang nyo, mas lalong magsikap. Amen? Napakasarap ng isang pamilyang ganun. Kaya, alam nyo, tayo ay dumadanas lang, no, ng mga paghihirap because pinapayagan natin. Amen? Sabi doon sa Hebrew, yung mercy means to love or have compassion, to have a disposition of mercy. Sabi yan sa 116 verse 5 ng Psalms. Ito, hindi ko malaman kung kapore o kaporet. Means ransom. Ito yung ginawa ng Panginoon sa atin. He gave His life as a ransom para maligtas tayo sa kasalanan. And then, cheese means goodness, kindness, or mercifulness. O chess. Chesed. Whatever. Cheese. Parang sa mga umiinom lang yan, cheers. Minsan ang hirap, Tagalogin kaya natin to. Kabutihan. At pagkaawa ng Diyos. Amen? Then sa Hebrew, sa Greek, sabi niya, ilimon or elimon, meaning to have pity, to show compassion, or to be merciful. Sabi yan sa Matthew 5:7. And then sabi dun sa isa pa, oiktirmus, suggests compassion or pity. It is the idea of divine forbearance in showing compassion and passing over sins. Kung papansinin niyo, lahat yan dumaan sa Panginoong Yesus. Hindi siya nagbago. Nung tinanggap niya ang pagkabuhay dito sa mundo, punong-puno na siya ng mercy. Kaya nga may mga example. No? Mamaya, tingnan natin mga example. Tatapusin po natin to in 10 minutes, don't worry. Kasi pag lumagpas po ako, nag-10:45, enduring na po yung mangyayari sa inyo. No? Parang yung turo sa amin, 30 minutes is very good. Pag 45 minutes is good. Pag sumobra na sa 1 hour, endure it forever. Baka mapagod po tayo. No? Sabi niya doon sa, what are the benefits of God's mercy? Sabi doon sa Luke 6:35 to 36, love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because God is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful just as your Father is merciful. Amen? Huwag po tayong tumigil. Kahit nakaaway natin. Pagtulungan natin. Alam niyo, yung kaaway, pag binigyan mo ng binigyan, babait yan sa'yo. Tulungan mo ng tulungan at magbabago ang perception niyan patungo sa'yo. Amen? Parang yung presidente ng Union, sabi ko sa kanya, alam mo Brad, lagi kitang pinapanalangin kasi meron siyang kailangan operahan sa goiter. Sabi ko, sana walang makita na negative. Sana maging smooth. And I pray. Kaya pagkakausap ko siya ngayon, napakabait. Yung palang ang sinasabi ko, that is a powerful. When we pray for one another, ano man ng sama ng loob niyan sa'yo, bubuti yan. Sabi mo nga, bubuti. Yan, gaganda. Amen? Sabi doon, there are 4 examples, no? Doon sa sinasabi ko kanina. Number 1, the streetlights in the desert. No? Kanina, kwinento ko na yan sa inyo, sa Exodus 16:3. No? Sabi doon, if only we had died by the Lord's hand in Egypt, there we sat around pots of meat and ate all the foods we wanted. But you have brought us out into desert to starve this entire assembly to death. No? Sobra silang masyadong, masyado pa, no? Masyado silang reklamador. But God certainly chose to be merciful to them. Amen? Alam nyo, napakagandang istorya nitong Exodus pag binabasa nyo yan. Kaya nga, grabe ang Panginoon.
Alam nyo, nung kinagat sila ng mga ahas, ang sabi ng Panginoon, gumawa ka ng ipod na korting na ahas at patinginin mo sila doon. At ang lahat ng tumingin doon ay hindi mamamatay. Amen? Nung dumadaan sila, nung makita nila yung pupuntahan nilang land of promise ay maraming mga higante. Ano sabi ng Panginoon? I will deliver them to you. Amen? Nung pumasok sila doon sa isang lugar na punong-puno ng ahas, they were being protected by God. Amen? Kaya nga, even yung mga hari, pinagpapatay ng Diyos para sa kanila. Oh? Annihilate ang ginawa ng Panginoon para pagpasok ng Israelite, it will be a smooth transition. Alam nyo, dapat itong ating bansa will have a smooth transition for us Filipino to be benefited on that. Wala na. Kaya ang Diyos, grabe ang mercy. Kahit na despite the rebellion and gratefulness ng mga Israelites, God never stopped doing things or doing good things to them. Amen? Hindi po nagbabago. They are nagko-complain sila ng sobra. But God never ceased in helping them. Tayo, kaunting problema lang, complain. Kaya minsan, sabi ko dun sa isang kaibigan kong politiko, kaya ka ako hindi umayos ang bansang Pilipinas. Kasi masyadong maraming reklamador sa bansang Pilipinas. Minsan, ang daming project, sayang. Kaya nga nung pinag-aaralan namin noong Sabado, dapat hindi events, kundi process. Yung 4Ps, sorry sa mga nakakatanggap ng 4Ps. It will not long lasting. Pansamantala lang yan. Marami pong project na pwedeng ayusin, na pwedeng pagandahin para sa mga Pilipino. Kagaya po ng ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Never stop praying. Pag-pray po natin yung bansa natin. Amen? Pray for this nation. Alam nyo, tayo lang po na mga Kristiyano ang makakasolve or makakapagligtas sa bansang Pilipinas. Kaya sabi kahapon ni Pastor Jean, meron na yung mga kapulisan, meron na yung swim. Maganda yun. Even sa mga kapulisan, gumagawa na tayo ng programa. They are knowing now yung kabutihan ng Panginoon. Amen? And then second, King David. We know the story of King David. Alam niyo po ba ang story ni King David? He was groomed to be a king. But nung latter part, nung siya'y sumisikat na, nagkaroon siya ng pagkakasala. Sabi doon sa Psalm 51, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. Yan po yung sinasabi niya. Nagkasala siya sa isang babae at sa asawa nito. But God never stopped giving mercy to David. Amen? The consequence will always become a reality as there were for David, but God will never falter in His mercy for us. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Imagine niyo yung ginawa ni Haring David. Patapos siyang sipingan si Bathsheba, pinapatay niya pa yung asawa. Amen? Pinapunta niya sa front line ng gera. Hindi niya pinauwi ng bahay. O unang-una, pinapauwi niya ng bahay. Nung ayaw, pinadala niya sa pinakamalayo. That is grabing kasalanan ni David. But God shows mercy to him.
Amen? Kaya tayo, kahit anong laki ng kasalanan natin, we seek mercy. And God, mercy will never fail. Amen? Si Paul, we know Paul? We know Apostle Paul or Saul? Siya po yung mga tirador ng Kristiyano. He was present during the stoning of Stephen. Hindi po si Stephen Regis. Siya yung saksi. Siya pa yung humawak ng mga damit ng mga bumabato. But God met him in Damascus. Amen? Tinuruan siya ng Diyos. Kung ano yung karunungan mo, gamitin mo para sa mga hindi Hudyo. You will meet Ananias. And that started the journey of Paul for the non-Jew. Amen? Doon nagginamit yung pagiging mahusay niya. Nagagamit niya ngayon, kaya nakarating ang balita sa atin. God never look at a man. Hindi niya po titingnan kung anong kahinaan mo. Ang titingnan niya, saan kanya kayang gamitin. Amen? Sometimes tayo, pagka medyo naiilang tayo, kaya nga, tayo dinidevelop natin ng bawat mga kapatiran. Hindi tayo naging magaling, kundi tayo ay pinagaling. Hindi tayo mahusay, kundi tayo ay pinahusay. Amen? Si Apostol Pablo, grabe ang kasalanan niya sa Panginoon. He was the great persecutor. But God used him. Kaya kung ikaw, sa tingin mo mahina, tinapos ko lang, pastor, second year high school tinapos ko lang, elementary. Ano sabi ng mga Hudyo nung araw? Is there a great man coming from Galilee? Is there a great man coming from the Rhema Word of God Church? Yes, there is. Amen. Ako na rin na sumagot, no? Tayo yun. Kaya tayong gamitin ng Diyos kung magpapagamit tayo. Kaya nga sabi ni Pastor Mabel, pag nag-retire siya, 15 years pa. Tama ba? 5 years. Alam nyo, kahapon, nung nagmi-meeting, sabi ni Pastora says, magtayo na ng Rema sa Manila. Tapos he was appointing me to lead yung Manila. Sa totoo lang, overwhelming po. Pag tinitingnan mo, kaya ko na ba yan? But pag tinignan natin ang kakayahan natin, we will fail. Pag tinignan natin kung anong mga resources meron tayo, we will fail. But kagaya ng inawit natin, God is a strong foundation to us. Pag tumanggap ka ng trabaho mula sa Diyos, ang Diyos ang bahala sa iyo. Pag tumanggap ka ng task mula sa Diyos, ang Diyos ang gagabay sa iyo. Amen? Pero siyempre, we need some effort to do. We need some effort to do. Amen? Kaya mahirap, pero masarap. Maligalig, pero may kapayapaan. Amen? Magulo, pero may wastong daan para sa atin. Hindi tamang daan, hindi dating daan, kung hindi wastong daan. Amen? The last is the adulterous woman. No? Pag tinignan natin itong adulterous woman,
Anong sabi ng mga nag-aakusa? Anong masasabi mo rito? Natagpuan namin ito. Na nangangalunya. Anong masasabi mo? What did Jesus do? Because of His mercy, hindi po siya nagusga. Kundi, He stooped down and drew some. Hindi natin alam kung ano yung drawing ng Panginoon. No? We don't know that. Kung ano man yung drawing niya. But ako, ang basa ko doon, nag-isip siya. Sometimes tayo, pagka nakakaranas tayo ng problema, hindi tayo nag-iisip. Larga tayo ng larga, banat ng banat, kaya hindi tumatama. Ang Panginoon nag-isip. At anong sabi niya? Kung sinong hindi nagkasala, siya unang pumukol ng bato. Tapos pagtaas ng mukha niya, nasaan na ang mga naghuhusga sa'yo? Nasaan na sila? Ang sabi ng babae, wala na po. Neither I am. Ano sabi ng Panginoon? Kahit ako, hindi kita huhusgahan. Amen? Umuwi ka na at pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Amen? Napakaganda ng mercy ng Lord sa babae na yon. At napakaganda ng mercy ng Lord sa atin. Kahit ano pong kasalanan natin, may maghuhusga man sa atin. Ang Diyos, hindi ka huhusgahan. Ang Diyos, gagabayan ka. Saan tayo pagka nahusgahan ng kapwa, akala natin katapusan na ng mundo? Alam mo, kapatid, sa totoo lang, hindi ka naman maganda eh. Ano nangyayari? Nagpapapalit tayo ng ilong. Nagpapapalit tayo ng mga cheekbone. Para gumanda lang tayo. Ba't sa mata ng Diyos, maganda ka? Amen? Kaya yung malalaki ang butas ng ilong, praise God. Amen? Kasi pag binasa nyo ang Bible, sabi doon, sa hihip na butas ng kanyang ilong, bumuka ang dagat. Malay mo, isang araw, yung baha sa Marikina dahil sa butas ng ilong mo, mawawala. Isang nagagamit yan. Isang alam nyo, sa isang hanay, hindi lahat dapat pogi. Kaya hindi kami pinagsasama-sama nila, Pastor Ray. Minsan dapat mayroong, alam nyo, dapat mayroong panimpla, kung tawagin, sa pagkain, dapat mayroong panimpla. Ako yung panimpla. Ako yung nagpapasarap ng mga bagay-bagay. Kaya doon sa, sinasabi nga, sa isang grupo, dapat daw merong playful, merong powerful, merong precise, at saka merong peaceful. Hindi pwedeng puro tayo strong o powerful. Hindi tayo puro dapat peaceful. Walang mangyayari. Pagpasok natin sa isang kwarto, lahat tayo. Natapos ang meeting, walang nangyari. Hindi naman tayo lahat pwedeng maging playful. Dahil wala rin mangyayari. Ba't ko ba sinasabi yun? Nabanggit ko lang. Pero sa totoo lang, mga kapatid, we should know that God is so merciful to us. Kumbaga, hinugot tayo sa kasalanan. Tinulungan tayo magbago. Sabi ko nga, yung kwento ng buhay ko, pag isinulat ko, grabe ang awa ng Diyos para makamit ko yung buhay na dinadanas ko ngayon. Alam ko, hindi lang ako, kayo din. Nung araw, ang tawag sa amin, kalatog pinggan. Kasi pagka dumating ang tatay ko at kinalampag yung latang pinggan, naranasan nyo ba yung latang pinggan? Kwento lang yun sa akin, kwento lang.
Gigising kami kahit anong oras, 1:00, 2:00 sa madaling araw para kumain. Pagkatapos ng bukas ulit, aantayin na naman namin yung pagkalampag ng pinggan. But now, every time I want to eat, I have food to eat. And that is God's mercy. Amen? Oh? God's mercy never runs out. There is no empty on the mercy tank in heaven. Tuloy yan, tuloy. Kung yung batis nauubos, yung dagat nawawala dahil sa reclamation area, lumiliit. Alam niyo yung dagat, kaya lumiliit? Lagay ng lagay ng mga buhangin. Dolomites. Gagawin pang attraction. Sana pupunta yung tubig. Yung mga dating mga taga ibang lugar na hindi naman binabaha, ngayon binabaha na. Pag tinambakan mo yun, babahain naman ang iba. Dito, alam nyo, yung tank ng Lord never ends. Bakit ba na iba sample ko? Tatakbo na nga ako para matapos na to. Isa ang hirap. Ang hirap. Pag tinitignan natin, akala natin, nauubos ang Diyos. Hindi. Sabi ko nga kanina, huwag niyong limitahan ng Panginoon. Sabi yan ni Dr. David Jeremiah. Yung tangke ng Panginoon, hindi nauubos. Isa nagpakarga ako ng gas doon sa isang gas station. Sabi nung boy, "Sir, pasensya na po. Ano pong gas ang papakarga nyo?" Sabi ko, "Turbo diesel." Mabuti na lang po. Yan lang po kasi ang meron kami. Naubusan po kasi yung iba. Pero sa Diyos, kahit anong lapit mo, sasabihin ng Panginoon, ilan ang kailangan mo? Gaano karami? Ano ang pupunuing sako? Kaya nung magpunta kami ng Isabela, mga kapatid, gusto ko ikwento sa inyo, mula umaga hanggang gabi, nananaginip kami, pagkain pa din. Parang walang katapusan. Pastor, ang daming pagkain. Pagdating ng tanghali, "Pastor, ang daming pagkain." Pagdating ng gabi, "Pastor, ang daming pagkain." Minsan gusto na namin mamahinga, kumakain pa din kami. Never ending. And that is the mercy of God. Amen? And lastly, God just wait for His people to demonstrate that we really mean business. When we come to Him in true repentance, His mercy will just overflow us like the waves of the sea because He is rich in mercy. Amen? Sabi sa Ephesians 2:4-5, "But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved." Amen? May natutunan po ba tayo? Learning about God's mercy is delivering us from what we think, delivering us from what we do. God's mercy.